Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang episode ng ating podcast, Truth Matters. We're very excited to have today as our guest my batchmate from the academy, my boss right now, ang atin pong Assistant Director for Investigation Services, A.D. Romel Vallejo. Sir, good morning po. Good morning, Batch. Good morning, Chief. Good morning po sa ating lahat. Oo, medyo naiilang ako na kasi for the longest time, sanay ako na tawagin si A.D. Vallejo as Pres. Short for President. Kasi siya ang pinakamatagal naming naging presidente sa batch. So it's kind of, medyo nakakailang pa on my part na AD. Tsaka bukod doon, napaka down to earth nitong si A.D. Vallejo. Very soft-spoken. Para sa mga hindi nakakaalam, napaka soft-spoken. Napaka-simpleng tao. Pero man of action. We are very glad to have you today, AD, sa ating program. Okay, thank you, Pres. Sabi namin, kwentuhan lang Kasi unang-una, kabatchmate ko itong si AD Vallejo. I want it to be very, very casual. Parang kwentuhan lang na magkabatch. AD, for my first question, I know that you understand your role now as AD for investigation. Para sa hindi po nakakaalam, pag sinabi mong AD for investigation yan, he practically handles all investigation activities of the NBI nationwide. So alam niya ang role. Pero just the same, gusto ko itanong sa kanya, how do you understand yung responsibility mo ngayon bilang Assistant Director? Well, Pres, very enormous. Sabi ko nga, nung turnover, I am aware of the gargantuan tasks that lie ahead. Imagine mo, Batch, na from a 3-division service sa controller, ngayon I handle 13 specialized Manila divisions, 18 regional offices, and 38 district offices. So you can just imagine kung gaano kalaki. But my role now is to ensure that the investigation and operations of the Bureau remain lawful, disciplined, and professional. Okay. Napakaganda ng binanggit mo. Hindi mo naman malalaman ang lahat ng ito kung hindi ka nagdaan from the very first rank as an agent up to what you are right now. So he really rose from the ranks. How did those works and previous assignments and responsibilities shape you right now as Assistant Director for Investigation? Bago ko sagutin yan, Pres, gusto kong pasalamatan ang director natin for the trust and for this challenge. And sabi ko nga sa kanya, I humbly accept the challenge. And sa question mo, naging line agents tayo, sabay tayo. So 32 years na tayong nasa investigation. And coming from the ranks gives us perspective. Alam natin kung the pressures on the ground, the realities that our agents face. We know how they feel, how they think. So, base sa ganyan, alam natin kung paano i-lead sila fairly and firmly. Tama. Today is almost our 33rd year in the NBI. From the academy, we joined the academy in October 1993. So dahil binanggit mo na rin lang na napaka-vast ng iyong experience as line investigator, line agent, napakarami mong hinawakan na malalaking kaso. Most of these cases talaga nakita pa mismo nationwide kung anong scope, o anong scale. Ano po? Anong mga lessons ang nakita mo dito sa iyong 32 years, 33 years bilang investigator, na dala-dala mo ngayon bilang investigator, bilang assistant director ng investigation? Ang masasabi ko dyan, Batch, patience and discipline. And also focus. Kasi, tulad na nasabi mo, yung mga hinahawakan nating kaso, matagalan. Totoo. Malaki yan and hindi mo pwedeng madaliin. So, we didn't cut corners. Okay. We made sure na maayos ang
sinasampan natin kaso at hindi lang. So, malaking tulong ngayon. As, Kasi una-una, binabanggit mo nga, hindi naman for the sake of filing lang eh. Kinakailangan masiguro natin na kapag na-file mo, isusustain ng fiscal. Yes, And eventually, maifa-file sa korte. Yes. Yun yung sinasabi ni AD na we do not want to cut corners. Ang ganda nung binanggit mo yan. Lesson for those new agents now, yung binabanggit ni AD. AD, meron ako isang question ba dito? No? Sabi nga namin kanina, you are an action man. Napakarami mong pinagdaanan bilang NBA agent, investigador, nagli-lead ka ng operations. So, ngayon, assistant director, what is the biggest adjustment now that you're facing? Malaki malaki. Oo. Dahil now you can no longer have a direct control. You must learn to trust the system and the people that you work with. Di ba? From my chief of staff, si Attorney Deganso, is your friend and batchmate also, down the line agents. Dapat sa level ng leadership ngayon, dapat supervision and guidance lang. You cannot micromanage. Kasi masyadong believe ka sa sarili mo kung micromanaging pa rin ang gagawin Oo, mo. ang ganda ng binanggit mo eh. May mga iba kasi na hindi maiwasan na assistant director na o deputy director na o director na. Gusto mag-hands-on pa. Gusto kunin yung mga very little details ng mga kaso. Ang ganda ng binanggit mo kanina na you have to trust the system. Di ba? So, sundan ko yung sinasabi mo na yan. Paano naman kung halimbawang nakarating sa'yo yung complete na, yung output na, tapos nakita mo na medyo may kulang o medyo may mali. How do you address the situation? Well, Kasi investigador ka, grabe yung experience mo. So alam mo kahit papaano kung anong may kulang pa ba o may dapat bang ayusin. Anong dapat gawin mo? I believe dapat i-address pa rin to. Isabihin ito sa direct supervisor. Not to the agent directly, pero sa chief or sa regional director or sa agent in charge. Kasi sumusunod din tayo sa single line management policy ni director. Without necessarily calling the agent or calling out the agent. Yan ba ibig mo sabihin? Yes. Kasi kung didiretso mo yan, ang mangyayari, didiretso din sila sa'yo. Mawawala yung protocol na dapat sa chief muna nila, regional director, and then... Yeah. Tama. Okay. Marami kang na-file na mga magagandang kaso. Marami kang hinawakan na mga sensational cases. So more or less, alam mo kung ano ang matatawag natin na good investigation. As far as you're concerned, what is good investigation? Oo. Alam mo, but a good investigation for me is when we follow the principles of thoroughness and legality. Dagdagan na rin natin ng fairness. Kasi pagka sinunod natin ito, when we file a case, we would be filing a case that is airtight and foolproof. And that can withstand scrutiny. So, sa akin, very important principles of thoroughness, legality, and dagdagan na rin natin ng fairness. Okay, binanggit mo kanina, operational and investigative effectiveness. Dahil nandun ka sa taas ngayon, sabi mo nga kanina, overseeing 12 specialized divisions in Metro Manila, apart from so many regional offices and more district offices. How do you see yourself na ma-maintain yung tinatawag na operational and investigative effectiveness? Dapat meron tayong consistency and accountability. We have to follow a set of standards. So mga line agents ngayon, dapat may ganyan. Kasi meron tayong NBA Manual of Operations. Oo, totoo. Standards na dapat sinusunod natin way back pa hanggang sa mga... Nabanggit mo na rin lang yan. May mga agents tayo hanggang ngayon, hindi nakikita yung manual of investigations. Ibig mo bang sabihin, dapat from time to time, tinitignan natin yan, na-update natin. Yes. Totoo yan. Kasi that is our guide. Ang sinasabi nga natin, that is our Bible. Diba? Bilang investigador. And when you follow the standards, and when you follow our manual of investigation and operation, you will never go wrong. You will not go astray.
So yan ang advice natin sa mga line agents natin. Andun lang. Kasi kahit ano, saan ka, kahit anong investigation yan, basta alam mo yung standards, magagawa mo ang Okay. trabaho mo. Naalala ko kanina, may binanggit si AD kanina na being able to know the needs and the predicament of the agents on the ground. Marami kaming narinig. You're very notorious to being very supportive of your men. Kilalang kilala po si AD Vallejo na naiintindihan niya yung needs ng mga agents. Because of this, ano ang nakikita mo na mas kailangan ng mga agents ngayon? Considering na iba na ang panahon ngayon kumpara doon sa panahon na nagsisimula tayo noong 1990s. Talaga ba? Notorious ba sa ganun? Oo, kilalang kilala siya na very supportive sa kanyang mga tao. Hindi mo pa hinihiling na kikita niya na kung ano yung kailangan mo. So, kung kaya niyang ipoprovide niya sa'yo. Ano ang tingin mo? Kasi para sa atin, press, operational success depends on our people. Kung wala silang nakukuwang support sa atin, hindi natin sila pinakikinggan, we don't listen to their concerns, their issues, their needs, yung performance suffers. At yan ang iniiwasan natin. So, as a good leader, dapat nakikinig tayo. We hear them, we listen to them, and we support them. So, ibig sabihin, during our time nung 90s tsaka nung beginning of the millennia, merong laging binabanggit ang mga direktor, no, at all costs, gawin nyo yan without actually understanding kung ano yung predicament ng agent sa baba. Hindi na ba uso ngayon yun? Ayun, tsaka ibang-iba na ngayon. Maganda dahil tayo na-expose tayo sa ganyan. Ayaw na natin na yung mga line agents natin ngayon will experience the same. Kasi kulang sa support. And our management now, especially with the stewardship of Attorney Magno, nagaling din sa line. Oo, bagets din eh, di ba? Oo, so alam niya, naintindihan niya, at lagi niyang sinasabi na alamin niyo kung anong kailangan ng line agents, ng field, ng regional office natin. And we're doing just that. Oo. Okay. Medyo balik ako ng konti dun sa yung binanggit ko kanina. No? Itong si AD Vallejo, action man ito eh. Napakaraming pinagdaan ng magagandang operations at magagandang kaso ni AD Vallejo. May nakikita ka ba na among the new generation of agents, may nakikita ka na parang style parehas mo? And kung meron, how do you intend to mentor them in terms of training and advice? May nakikita naman. Marami tayong mga chiefs na ngayon, mga agents, mga line agents, mga investigators na masisipag, madiskarte, na nakikitaan mo ng leadership qualities. Pero wag na nating banggitin yung pangalan. Pero masasabi ko lang na importante yung pag-mentor. Mentor, It's essential and it's very important. Kasi yung skills na tututunan. Pero the judgment and the integrity are shaped during the mentoring and guiding the agents. Before, may mga agents kasi na meron silang sariling nalalaman na hindi mo makikita from other agents. Ang ginagawa na, sinasarili nila, hindi nila sineshare. Para nga naman kung halimbawa merong need, lutang na lutang yung skill set nila. Hindi na uso ngayon yun, di ba? Hindi na uso, dapat may transfer of technology. Kinakailangan, hindi pwedeng ikaw lang ang nakakaalam. Dapat alam ng marami because ang lagi ko rin binabanggit, AD, doon sa mga kasama natin, eventually, when you become a chief or you become an assistant director, kung hindi mo itatransfer yung technology, yung skill set, hindi mo may enjoy yung trabaho, yung function mo eh. As a middle manager, di ba? Pero dati, ang nararanasan natin, hindi sineshare. So, hindi na pala uso ngayon yung gano'n. Hindi na. Tsaka, dyan papasok ang value ng teamwork eh. Nung investigator tayo, natural na. Ang iniisip lang natin yung kasong ina-assign sa atin. The team that will support us in our operations. Pero,
Kaya hindi na dapat. Oo. Kung ano ang, alam mo, anong expertise mo, kung saan ka magaling, i-share mo. Oo, kasi pag wala ka, hindi mo naman alam, knock on wood, hindi naman nangangahulugan na habang buhay kang nandyan eh. So dapat kapag nawala ka, tutuloy pa rin. Yes, yes. Tawag natin sa accounting yan, going concern, di ba? O Oo. principle of going concern. Oo, tsaka hindi ka, para sa akin, hindi ka magiging good leader kung yung sarili mo lang yung nalalaman mo. Oo. Nakaka-excite lang na ang assistant director, naiintindihan talaga yung trabaho ng agent on the ground. Pero balikan naman natin yung NBI Academy days natin. Binanggit ko kanina, we joined the NBI Academy in October 1993. Magka-batch po kami ni A.D. Vallejo. Ibang-iba yung panahon na yun. Anong naalala mo doon sa ating buhay sa NBI Academy sa Baguio City? Madami madami. Ang hindi mo makalimutan dyan, syempre yung pressure. Mm. Na dapat mag-aral tulad natin, we're accountants. Yung pinag-aaralan doon batas. So may edge yung mga lawyers, Yeah, oo, LLB. oo. So kailangan makipagsabayan ka. Double time, di ba? Double time. And alam mo, share ko sa'yo, Pres, when we entered the academy, I was only married. 2 months pa lang akong kinakasal. Oo. And my wife was on the way. So, nung time na yun, wala namang cellphones, wala lahat. Wala, social oo. media, wala nga. Tumatakbo tayo noon sa Session Road pagka nag-dismiss ng 5:30. Yes, totoo yan. Naalala ko yan na pagka mag-5 o'clock na, tapos hanggang 7 lang tayo sa labas. Oo. Pag may mga batchmates tayo na magtatanong pa, inis na inis tayo. Oo, di ba? Oo, Ngayon hindi. Kaya nga, every time na pupunta tayo sa academy ngayon, pag nagle-lecture o bibisita doon sa mga nagte-training, katapat nila yung SM eh. Yes. So lahat ng needs nila nandoon. Bukod pa sa merong internet, merong laptop, merong cellphone. So although they are not allowed to access it during classroom hours, pagkatapos nun, takbo sila sa SM, tayo, kung pag na-dismiss tayo ng 5:30, 5:45 hanggang 7 o'clock lang, tumatakbo tayo sa Session Road. Tapos ang haba ng pila doon sa PTNT, di ba? Magbabayad ka pa. Nagmamadali ka makipag-usap. Ganon din yung sa'yo. Yes, yes. Pero, para sa akin, mas okay yun. Mm-mm. Kasi, mas naging, na-forge natin yung camaraderie, the friendship. Di ba? At, Oo. Obligado ka makipagkwentuhan sa kabatch mo. totoo. Dahil walang cellphone. Oo. At, yung binunga naman nun, mas malapit tayo sa isa't isa. Totoo And yan. we consider our batchmates as our family. Oo. Na yan ang isa sa hindi ko na nakikita ngayon. Oo. Maganda yung binanggit mo. Batchmates being your family. Kasi na-meet mo siya sa academy days, eventually nakasama mo sa trabaho. In most instances, kinakailangang mag-rely ka doon sa kabatch mo na who happens to be your office mate as well in very delicate operations. Kaya kailangan family. Because sabi nga, di ba, we get to protect our families. Sa ngayon, ba't binanggit mo na hindi mo na gaanong nakikita yan? Kasi I believe one of the factors yung social media. Mm. Nakatutok na sa mga social media, sa cellphone, sa gadgets na nagkukulang yung personal relationship mo sa kabatch mo. At gusto ko lang din sabihin na hindi mo lang pamilya yung kabatch mo dito, kundi yung pag nagka-problema ka, officially or personal, sa batch ka tatawag. Oo, tama. Yun ang re-responde sa'yo, yun ang alalay sa'yo. Oo. Di ba, mahiya kang tumawag sa boss mo, sa mga office mate mo, pero sa batch mo, yun ang tatawag. Ilang beses nasiraan ng sasakyan yung isang kabatch natin, tumatawag kay A.D. Vallejo eh. No, tsaka- So, takbo si A.D. Vallejo, dala niya yung sarili niyang sasakyan. Ako, naranasan ko yan. Kaya tama yung sinasabi ni A.D. na you get to seek your batchmates, not necessarily your office mates. Ganda nung binanggit mo yan, A.D. Maiba naman ako. Alam ng lahat na napaka-busy mo ngayon. Your day starts very early, mga 6. Minsan 8, 9 o'clock nasa opisina ka pa. Mondays to Fridays, although because you're now handling investigation services, hindi maiwasan pati Sabado at Linggo. You get to monitor all the activities of the agents nationwide. Meron ka pa bang time na mag-unwind? At kung nag-unwind ka, para may idea sila, ano yung ways mo to unwind?
Meron pa naman, syempre. Alam mo, minsan inaaya kita eh. Ako naman, kapag okay na, ang importante alam ko lang that my family is safe, my kids are safe, I step away from the noise. Mm-mm. Kung pwede lang isa, dalawang bote ng beer, or mag-wine, at contemplate lang, mag-reflect, okay na ako doon. Masaya na ako doon. May medyo pasenti ng konti. Meron kasi kaming isang batchmate who actually died 2 years ago. Si Dom Villanueva, who headed our Cabanatuan district office nung siya'y mamatay. Very close kami noon kay Dom. So, yung mga yung mga yung winding kung paano ka mag-relax kasama si Dom. Nami-miss mo ba yung mga ganun? Yes. You're known to be very close to Dom Villanueva. Yes. Kasi si Dom, hindi lang natin ka-batchmate yan. Kumparing buo ko. And we were together before our NBI days pa. Mm-mm. So, very close kami. Ang dami namin pinagsamahan sa trabaho, sa pamilya. Ang hindi lang namin yata pinagsamahan sa kalokohan eh. Oo, Dahil totoo. hindi kami Medyo mahilig sa ganyan. medyo mahilig sa kalokohan si Dom nung buhay pa siya. Na-joke lang po, joke lang yan. Si Dom Villanueva, almost every weekend magkasama kami na magmotorsiklo kasama yung ating director ng podcast, si Direk Roland Sanchez. Lalo na during the pandemic days. Kaya talagang nami-miss natin tong yan. Oo, dahil nung when he was diagnosed nga na may problema sa heart niya, madalas na siya doon sa office ko sa NCR dahil malapit lang yung hospital. Niyayaya ko lagi mag-wine tayo. Minsan, dapat isang bote lang naman, nasosobra, nalalasing kami parehas. Ayun ang isa sa mga namimiss ko kay Dom. Si Dom, kasi yun nga, bukod sa kumpare nga, kabatch, talagang very close sila niya. Magpasenti tayo ng konti, AD. We are with the Bureau na magta-33 taon na tayo sa NBI, including the academy days. If you are able to talk to your younger self nung nasa academy ka, ano ang sasabihin mo sa kanya? Parang Boy Abunda lang. Actually, marami. Uh-huh. Pero on a personal level siguro. Kasi, kung naalala mo, when we started, I was a very introvert guy. Hanggang ngayon naman. Pero nakita kita noon. You were 21 lang. I was 23. Nakikita na kita you were a good conversant na. You were confident. Pero ako, mahihain. So, sasabihin ko sa sarili ko na stay focused. Yung discipline mo. At advisean ko na din siya na you love your wife, you take care of your wife, you treasure every moment that you spend with your future kids, di ba? And avoid the mistakes that your future self did. Wala namang may-excuse diyan eh. Oo, Dahil bata, karamihan talaga tayo, we are bound to commit mistakes. Pero the mistakes that we commit, nagagamit naman natin to add to the wisdom. Totoo yan. Totoo yan. At hindi na maganda kung yung mga na pagkakamali mo nun ay hindi makatulong sa iyo ngayon. Kasi our mistakes make us more mature, di ba? Stronger. And tulad nga na sabi ko, nung time na yun, I had lots of self-doubt. Sa ngayon naman, I believe that I turned out okay. Oo, kasi 33 years assistant director. So I think you did very, very well. Diba? You did very well. So sasabihin ko about sa sarili ko. Hiramin ko yung title na ginamit ni Anthony Hopkins sa libro niya, autobiography niya. Kasi nung maliit pa siya, he was underachiever, introvert, mayayain. So I would say to myself, we did okay, kid. Oh, ganda ng binanggit mo. Medyo nakakasenti talaga.
na 33 taon, nandito ka na ngayon. AD for investigation. What do you think is the biggest challenge, your biggest challenge now as Assistant Director for Investigation Services? I believe the management of expectations. Yan, oo. Totoo. Kasi sa atin, merong external and internal expectation. Sa external, syempre, expectation ng management natin, yung mga boss natin, expectation of our colleagues, our agents na nagtatrabaho sa investigation service, at syempre yung expectation ng public. Yan. Pero I think mas mabigat yung internal expectation, yung the pressure that you put on yourself. Kasi nagkakaroon ka minsan ng apprehension. I-share ko lang, Batch, when I was designated as Investigation Service Director, I had a conversation with my daughter. Sabi ko, parang apprehensive ako, kaya ko pa ba? Mabigat kasi talaga. Yes, totoo. Imagine, Overwhelming. nationwide, all agents, ikaw ang Ang sabi niya, kaya mo yan, I believe in you, and you still have the fuel to do it. Nung sinabi niya, na-realize ko, do I still have the fuel to do it? Pero upon reflection, alam mo yung responsibilidad mo. And then darating ka sa point na sasabihin mo sa sarili mo na you still have the fuel to do it. Binanggit mo kanina yung managing the public. So, pagdating naman sa publiko, marami pa ring misconceptions about the NBI. How do you, paano kaya maipaiintindi natin sa publiko kung ano yung mga misconceptions about the NBI, about the manner we do investigations, na malamang hindi naman talaga palaging tama yung expectation sila. No, ang approach natin kasi sa investigation na hindi alam ng public, we are very deliberate and methodical. At hindi lang nila kasi nakikita, kasi iniisip nila 9 to 5, 8 to 5 tayo. But Kala nila normal na office work, di ba? your NBI kasi is working non-stop. Nagtatrabaho ang mga agents natin and even our forensic team. Di ba? Sa gabi, sa madaling araw, even on weekends and holidays, andyan. We are on call 24 hours a day. So, the public should know that your NBI is working non-stop. Okay, ang ganda ng binanggit mo. Hindi ko pa rin maihiwalay sa'yo yung pagiging agent, pagiging investigador, now that you are an assistant director. So, ano ang principles? Finally, what guiding principles you have now na masasabi natin na ginagamit mo noong agent investigator ka pa at ngayong assistant director ka na? Para sa akin, of course, para sa atin, dapat ang public service is a public trust. Yes. You serve the public well. You do your job effectively and efficiently and with humility. Huwag tayong mayabang. Iparamdam natin sa publiko na pinagsisilbihan natin sila. Kasi at the end of the day, and kaya naman tayo andito dahil sa kanila, di ba? Totoo. Although pasay na yung sinasabi na sumesweldo tayo dahil sa binabayaran nilang mga taxes. The reality is, totoo naman talaga yan. Pero match tayo, sumusweldo tayo, hanggang sweldo. Wala tayong overtime pay. Di ba? So, we do this for the love of the job and public service talaga. Pero mabanggit ko lang, Batch, ang personal guiding principle ko talaga, yung sinabi ng Savior natin. Sa Matthew 25:40, sabi niya, truly I tell you, whatever you did for the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ganda nun, pakinote nga yun. Pwede natin balikan para Kaya sa akin, basahin natin ulit, di ba? Sa akin, Oo. kapag tinulungan mo yung mga, di ba, mga traffic victims, mga
bata na sexually abused, molested, yung mga rape Mga victims, naiestafa ng yung mga hard-earned money. Tama, yung mga ordinary people who work hard every day, tapos ma-scam. Ah, Pag tinulungan natin sila at mabigyan natin ng justice, para sa akin, we serve. yeah, totoo. Kasi ito yung mga taong hindi makapagbabalik sa iyo ng favor, di ba? Instead, they would just pray for you for being able to extend assistance to them. Totoo. Ganda ng kwentuhan natin. Sobrang ganda. Ayoko mang tapusin. Baka meron kang parting words na, AD, sa mga nanonood. Ang sa akin lang, ulitin ko lang, reiterate ko lang yung commitment ko kay Director Magno that as the new investigation service chief, I commit to be a responsible partner, member of his directorial staff. I commit that I will follow his policies, his marching orders. At sa mga kasama natin, I commit a proactive and dedicated investigation service. Thank you very much. AD, ang ganda na ng sinabi mo. Batch, thank you very much. Batch, thank you. Salamat for gracing our show. Yes, thank you. Oo, at hopefully we'll be able to guest you again in our future.